para po sa naghahanap ng comparison or review saka testing nitong DSK D5 na mayroong 60 watts at may presyo na 1,500 pesos. At sa mga nag-request, kagaya po ni Sir Dave Segura at sa iba pa na halos matagal na po nag-request, pasensya na po at ngayon ko lang po ito nagawan. Hindi po magiging possible yung ating review kung hindi tayo pinahiram ng unit ni Boss JM. Maraming salamat po. Ito yung itsura ng DSK D5. Halos nahahawig ito sa Zenlo X1 Plus dahil parehas yung laki at sukat ng dalawang ilaw na ito. At ito yung sample ng kanyang white light. Single bulb lang po yung pinapagana natin dito. At ito po ay merong wattage na nasa 20 watts or 21 watts sa isang bulb. At pagdating naman niya dito sa kanyang yellow light, ito ay meron ding 21 watts para sa isang bulb nito. Yan po yung lumalabas dito sa ating wattage. At yan po ay sa loob ng 14.5 volts na power supply. Ito yung itsura ng low at high beam ng DSK D5. Mas maganda yung cut-off ng low beam nito, hindi kagaya dito sa kanyang high dahil medyo kalat na yung ilaw nito. At medyo pansin nyo ba na mas malaki yung ilaw ng low kesa sa high beam nito? At ito naman yung itsura ng kanyang combination light or mixed light, yung pinagsamang white at yellow. At ito ay merong wattage na nasa 32 watts para sa isang bulb nito. So bali dito pala galing yung kanyang 60 watts na nakalagay. Pag naka-high beam na ito ay merong 32 to 31 watts para sa isang bulb nito. Pero pag naka-single light ito ay umaabot lang ng 20 watts kada isang bulb. Ito naman yung itsura pag pinailaw na yung dalawang bulb nito. Kaso meron akong napansin dito. Hindi pantay yung ilaw ng DSK D5. Mas mataba yung nandito sa may bandang kaliwa compared dito sa kanan. Hindi ko alam kung bakit ganito yung itsura ng dalawang ilaw na ito. Pero sabay lang naman itong ikinabit kay Boss JM. Nagkaroon lang tayo nito dahil nagpalit si Boss JM ng ilaw. Nagkabit siya ng mas malaki at mas magandang ilaw dahil medyo nahihinaan siya dito sa maliit na ilaw na ito. Big bike po kasi yung kanyang motor at madalas na biyahe ng malayo kaya mas need niya ng mas malaki at mas malakas na ilaw. Naging pantay naman na yung sukat doon sa kanyang yellow light at kahit dito sa kanyang combination light ng white at yellow, halos pantay na yung dalawang ilaw nito. Kaya ako nasabing halos pantay na dahil kung titignan nyo talaga siyang maigi, medyo mas malaki pa rin talaga ng konting-konti lang naman yung ilaw dito sa may bandang kaliwa. Dito sa ating lux meter testing, dito magkakaalaman kung gaano ba talaga kalakas itong DSK D5 na mayroong 60 watts. At ito yung lux ng kanyang white light ng DSK D5. Ito ay umaabot ng 2,500 lux para sa kanyang single bulb. At dito naman sa kanyang yellow light, yung high beam nito, ito ay umaabot ng 2,200 lux. At dito naman sa combination light, ito ay umaabot ng 1,700 lux para sa kanyang yellow light. At pagdating naman ito sa kanyang white light, ito ay umaabot na lang ng 1,900 lux. Yan po ay para sa single bulb. Single bulb lang po kasi yung pinapagana natin dito. Ito naman yung lux ng ating Zenlo X1 Plus. Ito ay umaabot ng 3,800 para sa kanyang white light. At dito naman sa kanyang yellow light, ito ay umaabot ng 3,400 lux. At dito naman sa M1 na merong 30 watts, ito ay umaabot
ng 3,300 lux para sa white light. At pagdating niya dito sa kanyang yellow light, ito ay umaabot ng nasa 3,100 lux. Yan po yung pinakamataas na reading para dito sa M1 na meron lang 30 watts. May isang nag-comment na bias daw yung aking mga review. In favor daw lahat, halos kay Zenlo. Katulad na lang ng bidyong ginagawa natin na to. Dito makikita nyo na umaabot ng 2,600 o 2,500 to 600 itong ilaw ng DSK na D5. Pero nung binuksan natin yung M1 na meron lang 30 watts, ito ay umabot ng 3,300 lux. Ibig sabihin mas malakas pa yung M1 na may 30 watts compared kay DSK na merong 60 watts. Tapos ang presyo ng Zenlo ay 1,300 lang or minsan mas mababa pa. At ang kay DSK naman ay nasa 1,500. So bale mas mahal ito pero mas mababa yung ilaw na makukuha mo. Pagiging bias ba yung pagbibigay ng suggestion para magkaroon kayo ng choices? Para makapamili kayo ng maayos na ilaw na bibilhin nyo. Lalo na kung sakto lang naman yung budget na meron kayo. Para sa akin lang naman, mas okay na maging sulit yung ating mga ilaw na bibilhin. Dahil halos napakarami na bumili ng ilaw na napakamahal. Dahil walang alam sa ilaw or sa binibili. Ito yung comparison ng ilaw ng DSK D5 at ng Zenlo X1 Plus. Isang 50 watts at isang 60 watts. 50 watts yung X1 Plus, pero mas maganda yung cutoff nito. Pero mas mahal ito kesa kay DSK D5. Ang habol mo na lang talaga dito ay mas maliwanag at mas maganda yung ilaw na binubuga. Ibig sabihin lang nito na hindi ito nakakasilaw o mas mababawasan itong makasilaw sa mga kasalubong dahil nga po maganda yung cut-off ng ilaw. Ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba na maganda ang cut-off at hindi maganda ang cut-off na mini driving light. Parehas na naka-low beam yung dalawang yan, pero pansin dito sa may bandang kaliwa na nakakasilaw yung kanyang ilaw. Hindi kagaya dito sa may bandang kanan. Mas malinis yung ilaw at hindi masyadong sabog. Hindi kagaya ng nasa kaliwa na talagang nakakasilaw kahit naka-low beam yung kanyang mini driving light. Yan ang problema kaya maraming mini driving light na nakakasilaw sa kalye. Maraming salamat po Sir Aris at Sir Mark Joseph de la Cruz para sa sample ng ating mga ilaw. Hindi naman nila kasalanan na ganyan yung kanilang nabili. Sadya lang po talagang may ilaw na nakakasilaw at meron po naman na hindi. Ako'y nagbibigay lang po ng mga sample ng bawat ilaw na available sa market. Kayo pa rin po ang masusunod at may karapatang pumili kung anong ilaw ang inyong bibilhin. Basta lagi nyo lang pong tandaan na laging humingi ng warranty. Para kung sakali mang masira yung ilaw nyo, lalo pa kung mahal ito, ay pwede nila itong palitan. Mag-ingat pong bumili ng basta-basta at sayang din po ang pera na ginagastos natin para sa mga ilaw na yan. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe. God bless po at ride safe po sa inyo pong lahat.